Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Blessed afternoon din, Bro Flavio. Pagpalang hapon po, Pastor Rods. Opo. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Dinig po ba? Malinaw po? Malinaw po ba ang boses ko? Baka hindi malinaw. Hello po. Pastora Pam, Pastor Roland, Kuya Manuel, si Sis Maricar, hello po, magandang hapon po. Si Ate Jaira Marie. Opo, kamusta po? Magandang mapagpalang hapon po. Opo. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Opo. Ayan, ano na po ko. Pasensya na po kayo ha. Kaano ko lang po. Dating ko lang po dito. Tapos inano ko po. Nilipat ko po ng pwesto pansamantala yung dati po doon po ako sa kabila eh. Opo. Ang ganda. Salamat po Pastor Roland. Opo. Thank you kay Lord. Okay. Opo. Pastor Ben, magandang hapon po. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. So, kamusta po kayo? Kamusta po ang bawat isa? Dinig po ba? Dinig po ang boses ko? Malinaw po, maliwanag po bang? Malinaw po boses ko? Opo. Opo. God bless po sa inyong lahat. Tatanong ko lang po, yung sounds po ba? Ayos lang po ba yung sounds? Itong boses ko. Mahina po kasi ako magsalita. Opo. Afternoon po sa lahat. Opo. Blessed afternoon po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po, Pastor. Malinaw po. Ano oras na po ba? Opo. Alas 7 po. Salamat bro. Opo, salamat po, Doc. Opo, malinaw po. Opo. Lakas po. Opo, thank you po. And thank you kay Lord. Opo. Blessed afternoon din po, Ate Julian. Opo. Kuya Gilmore, blessed afternoon. Ayan, may po, marami-rami na po tayo dito sa siguro po, hintay pa po tayo ng sige po, pwede na po siguro mag-umpisa. Kuya Rap, Kuya Eric, kamusta po? Sige po, na po tayo? Okay lang po ba?
Simulan ko na po kasi meron na po tayong madami na po tayo sa group. Sa group natin. Sige po, mag-ano po muna tayo. Salamat bro, salamat. Salamat kay Lord. Sige po, bago po ako bago po tayo simula sa ating gawain, mag-aalay po muna tayo ng isang kanta sa ating pong Panginoon. Opo. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawaglit. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Tatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos.
Yes, Father God, magandang hapon po, Lord. Maraming po salamat, Lord, sa muli po, Lord God, sa privilege, Lord God, na magamit po muli, Lord God, sa inyong gawain, Lord God, sa aming daily devotion, Lord. Lord, salamat, Lord God, sa patuloy mong pag-iingat, paggabay sa bawat isa, Lord, na patuloy po kayong kumikilos, nagbibigay kalakasan, Lord God, at patuloy niyo po kaming inaaliw, Lord God, sa kabila po ng mga nangyayari po ngayon, Lord God, sa aming pong kapaligiran. Lord, sa hapong punto, Lord God, kami po ay lumalapit sa inyo, Lord God. Humingi po kami ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga pagkukulang sa iyo, Lord, sa aming mga kasalanan, Lord God. Lord, patawad, Lord God, sa aming mga naiisip, Lord God, na hindi maganda, Lord God. Lord, patawad, Lord God, sa mga pagkukulang po namin, Lord God, kung may mga bagay man po kami, Lord God, na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord God. Patawad, Lord God, sa pagkukulang po namin, Lord God, sa paglapit po sa inyo, Lord. At Lord, sabi mo nga sa iyong salita, Lord God, na sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao, Lord God. Lord, patawad, Lord God, kung dumarating kami sa point, Lord, na nagtitiwala po kami sa tao at hindi sa inyo, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord God, at sa hapon po to, Lord God, muli po kayong kumilos, muli niyo po kaming turuan, at muli niyo pong iparamdam sa amin, Lord God, ang inyong kapangyarihan, ang inyong kalwalatian, Lord God. Maraming po salamat, Lord God. Patuloy po kayong maghari, Lord God, sa bawat isa, Lord God, sa bawat nakikinig, Lord God, maraming po salamat, Lord God. Sa ipo na yung binabalik, Lord, ang lahat ng papurit pa sa salamat, Lord. In Jesus' name, Amen, Lord. Amen. Yan. Hello po. Muli po, mapagpalang hapon po sa ating lahat. So, ako po uli, si Bro Romeo, opo. So, salamat po sa buhay ng bawat isa, ano po. Ngayon po ang pag-uusapan po natin, siguro pamilya na po ang bawat isa. Pamilya na po kayo, pero ulitin ko lang po ulit na po. Siguro narinig niyo na po to sa iba, mga na-i-preach na po ng mga ibang mga pastors, mga ibang mga elders, or sa ibang mga church na sabi na po to. Pero hayaan nyo pong i-ano ko po ulit sa bawat isa na po. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol pa rin po sa faith. Ano po, siguro sinasabi ng iba, ano ba yan? Bro Romeo, yung nakaraan, patungkol pa rin sa faith, pero bakit sa faith pa rin? Opo, lahat po talaga ang ng inaano natin ay patungkol po talaga sa faith, sa pagsunod po natin sa Panginoon na po. So ngayon po, samahan niyo po ako sa mga Bible po ba kayo dyan? Opo. So samahan niyo po ako sa Lucas 5, chapter 5, verse 17 to 20. Luke 5, chapter 17 to 20 po. Opo. At ito po ang sinasabi po doon. Minsan habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo sa di kalayuan. Sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea at sa lahat at sa Jerusalem. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Sa 18 po, dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit siyang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ito ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Salamat po sa salita po ng Panginoon. So, ito po ay isang kasaysayan po ng 4 na magkakaibigan
na meron po silang isang kaibigan na nangangailangan po ng himala ng ating Diyos na po. So itong kaibigan nila ay paralyzed na po. Pag sinabi nating paralyzed, pwedeng kalahating katawan, hindi nakakagalaw. Yun, pwedeng buong katawan. So maaaring hindi siya makarinig, mga ganun po, di ba? So hindi po natin alam yung ano niya, pinaka kalagayan niya talaga, kondisyon ng taong yun na po. So, subalit itong magkakaibigan na to, no po. So inano nila, sama-sama sila, so ginawa nila, pumunta sila doon talaga. Dahil nga siguro nababalitaan nila na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, di ba? Marami siya mga miracles na ginagawa. So nababalitaan nila yun. Kaya siguro nung time na yun, alam nila na tanging si Jesus lang ang makakatulong sa kaibigan nila. Kaya ito pong mga to ay sama-sama po sila na ang ginawa po nila ay dinala po nila yung kaibigan nila kay Jesus na po. So sabi po doon, pumunta po sila doon, punong-puno po nasa paligid yung bahay na yun, punong-puno ng mga tao. Hindi po sila makapasok sa loob na po. Kaya pong ginawa ng mga to, pumunta po sila sa bubong at binakbak nga po nila yon, di ba? Binutas nila yung bubong para maidaan lang po yung kaibigan nila, para may dala lang po kay Jesus na po. So ang topic po natin ngayon, ang pamagat po ng ating pag-uusapan kasi yung when Jesus saw your faith. When Jesus saw your faith. Na po, yun po yung ating pag-aaralan po ngayon, no po. So ano ba yung mga karakteristik na pananampalataya na nakikita, napapansin ni Jesus, na po? Ano ba yung mga quality ng pananampalataya, 'di ba? Na napapansin, nakikita ni Jesus, no po. So mabilis lang po ang mensahe ng Lord, no po. Una po, yung determination po, no po. Dapat buo yung dapat meron kang determination. Sabi po doon, determination, it is a firm, sabi pong ganun, a fixed intention, sabi ganun, in your mind, sabi ganun na po. So ibig sabihin, yun yung kung ano yung gusto mong maabot, gusto mong marating sa buhay, dapat andun yung determination mo, andun yung talagang sa isip mo, buo na siya sa isip mo. Dapat na, eto gagawin ko to. Eto dapat, eto, kahit ano mangyari, tutuloy ko to, gagawin ko tong bagay na to. Sa isip mo dapat buo na yun. Buo na yung mga ganun na po. Kaya nga po, di ba, sabi dun sa Lucas 5, chapter 5, verse 19, sabi po dun, wala silang madaanan. Di ba? Wala silang madaanan. Sabi, wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubungan. So, nakita natin itong apat po kasi sila, apat silang magkakaibigan, tapos meron sila isang kaibigan na may sakit na paralyzed nga po. Na po. So, itong apat na magkakaibigan na to, buo yung yung loob nila. Itong kaibigan natin to, dadali natin to kay Jesus. Dadali natin siya kay Jesus. Kasi nga, hindi niya kaya. Kumbaga, kailangan niya ng tulong. So, itong mga kaibigan niya, talagang buo talagang loob nila. So, andun yung determined, andun yung willing sila gawin, di ba? Willing sila. Po. So, andun po, pag sinabing determination, no po, sa atin, ibig sabihin po, pag may determination ka, ibig sabihin, active yung faith mo, di ba? Active yung faith mo. No po. So, pag sinabing active, dapat may mga strategy kang ginagawa. No po. Hindi ka humihinto dun sa ginagawa mo, dun sa mo, dapat may strategy ka, no? Gumagawa ka ng plano, kapatid. Gumagawa ka ng plano. No po. Yun po yung So, bakit ko po ito kasi gusto ko pong encourage ang bawat isa, no po. Gawa ng sa part ng sa mga
personal po nating mga ano. Kasi lagi niyo naririnig sa akin lagi laging pag-surrender sa sarili, which is talaga namang kailangan naman po talaga natin yun, di ba? Na i-surrender talaga ang sarili natin kay God, no po. So, pero i-encourage ko kayo ngayon dun sa mga ano niyo, dun sa mga personal na mga plano ninyo sa buhay, no po. No po. So, at ibabangga po natin yun sa will ng Lord sa buhay po natin, na po. So, ayun nga po, una, determination. So, nga po, dapat mayroon kang active faith. May mga strategy kang ginagawa na po. Naalala ko po tuloy nung nasa Pilipinas po ako po. At nung ako po ay niyaya ni Pastor Hermie, nung ako po iniyaya niya para sa kanyang mga kamag-anak na magbabahagi po kami ng salita ng Lord. Ako po talaga ay na-bless dahil po dahil nakita ko po si Pastor Hermie kung gaano po siya yung determination niya na maidala, na maibahagi ang salita ng Lord sa kanyang mga kamag-anak na po. At nakita ko po doon na siya po, totoo po, hindi po alam ko po, hindi po ito ikinakahiya ni Pastor Hermie dahil ito po talaga ay para sa Lord. Opo, na po. At nakita ko po doon yung ano niya. So meron po siyang hawak-hawak na paper. May hawak po siyang paper na may mga guidelines po doon na sinusunod po niya habang ginagawa po niya yung pagbabahagi ng salita ng Lord sa kanya mga kamag-anak. So, pwedeng isipin na ng mga kamag-anak na hindi niya saulado yung ginagawa niya, pero wala po yun. Opo, hindi po yun ang pinag-uusapan doon. Dahil si Pastor Hermie po, andun po yung ano niya, yung desire niya talaga. Andun yung talagang andun talaga yung focus niya na gusto niya talaga na madala ang kamag-anak niya, mga kamag-anak niya sa Panginoon po. At na-bless po ako dun. Sobra po talaga na-bless ako dun sa ginawa po ni Pastor Hermie. Kasi po, hindi ko pa po nagagawa sa kamag-anak ko yun. Totoo lang po. Yung ganun. At nakaka-bless. Nakaka-bless po na po. So, dapat po magkaroon po tayo ng ganung klase ng quality ng pananampalataya. Dapat andun po yung determination. Po. At nawa po bawat isa, maging ako, ay magkaroon po ng ganong determination po na kahit sa kamag-anak ay talagang nagbabahagi tayo ng salita ng Lord na po. Ano pa po sabi doon? Isa pa po sa mga quality na hinahanap na nakikita, napapansin ni Jesus ay yung persistent po na po. Dapat persistent po tayo. Persistent na kahit na anong hadlang, kahit na anong mangyari, tuloy-tuloy ka dun sa gusto mo, sa gusto mong makamit sa buhay, 'di ba? Dapat tuloy-tuloy yung pinupurso mo, 'di ba? Yung target mo, yung mga gusto mong gawin, tuloy mo lang, purso mo, 'di ba? Kasi naniniwala po tayo na ang faith natin hindi lazy. Diba? Hindi tamad ang pananampalataya natin. Diba? Kaya dapat, tinutuloy-tuloy mo yan. Tinutuloy-tuloy mo yung kapatid. Hindi ka dapat nag-give up. Wala dapat excuses. Wala dapat mga ganun. No, hindi ka dapat sumusuko. Dapat tinutuloy-tuloy mo pa rin na po. Tinutuloy-tuloy mo pa rin. Kasi yun yung tinitignan din ng Lord sa atin. Yung mga ganyang mga quality na po. Gusto ng Lord yan. Gusto ng Lord yun. Nakikita, pag tinitignan niya ganun, sinasabi natin na kalooban ng Lord. So, tayo mga kapatid, kapag yung ginagawa mo ay tinutuloy-tuloy loob yan sa kalooban ni God. Pumaloob yan sa kalooban ng Lord, ibibigay niya yan sa'yo. Kapatid, ibibigay niya yan. Opo. Pag pumaloob siya sa kalooban ng Lord, ipagkakaloob niya po sa'yo ang anumang hinihingi mo.
'Di ba? Meron tayong mga kapatid na nangyaring ganyan, 'di ba? Naalala natin at nanonood si Pastora Pam, 'di ba? Isa 'yan sa mga ano, 'di ba? Oh, persistent sila talaga sa ano eh. Sila mag-partner sila ni Sister Karen eh, saka si Pastora Pam. 'Di ba? Meron silang mga ginawang ganun. At marami silang ginawang plan. May mga plan silang ginawa noon, pero kalooban ng Lord, yung mga gusto nilang marating sa buhay, nung nakita ng Lord yung faith nila, na persistent sila sa ginagawa nila, na andun yung determination nila, determined silang gawin yung mga bagay na yun, nakita ng Lord, pero hindi kaparaanan nila, kaparaanan ng Lord ang nangyari. Ipinagkaloob po sa kanila yung mga pinagpe-pray nila, di ba? So nakaka-bless po yung mga ganung tao po, no, mga ganung mga kapatid po natin, no po. So ano pa po dapat, pangatlo po na quality na nakikita po sa atin ay yung pagiging creative po. Dapat creative po tayo, di ba? Dapat gumagawa tayo ng mga kaparaanan, may plan A tayo. Pag hindi pa rin tong plan A, may plan B ka. At pagka wala pa rin po yung plan B, so gawa ka uli ng plano. Dapat tuloy-tuloy po kayo, no po. Tuloy-tuloy po kayo. Dapat yung faith nyo active talaga, di ba? So hindi tayo lazy. Dapat ang faith natin tuloy-tuloy pa rin, di ba? Ano pa rin? Gagawa pa rin tayo ng mga no? So sabi nga po dun sa Lucas 5:19, di ba? Yun nga po yung gumawa sila ng kumbaga may mga plano sila, di ba? Puno, ano to? Maraming tao, di ba? Kung tutuusin, pwede nila sabihin, maraming tao, sige, ano na tayo? Alis na tayo, hindi tayo makakapasok dyan, siksikan yan. Di ba? Hindi naman ganun na nangyari, di ba? Ang nangyari po, di ba? Ginawa nila, gumawa sila ng paraan, di ba? Umano sila, pumunta sila doon sa bubong. Sabi, siguro nag-usap-usap sila. May bubong naman eh. Sige, akyat tayo sa bubong. Di ba? Umakyat sila sa bubong. Pag akyat nila sa bubong, hindi doon natapos, binakbak nila. Sama-sama sila. Hindi nila inisip kung anong sasabihin ng may-ari ng bahay. Di ba? Kasi iniisip nila, ang goal nila nun is madala yung kaibigan nila. Yun yung faith nila. Di ba? Kaya naging creative sila nung time na yun, di ba? Dinala nila yung kaibigan nila, binutas nila yung bubong, dinala nila sa harapan ni Jesus, di ba? Pwede natin sabihin yung creative na yan, pwede natin sabihin crazy faith, di ba? So sasabihin naman nila, ano ba yan? Bakit crazy faith? Crazy faith po kasi may mga bagay talaga na pagtatawanan ka kapag ginawa mo. Halimbawa, maraming tao, sinabi sa'yo ng Lord na itaas mo ang kamay mo. Di ba? Gagawin mo yun. Pagtatawanan ka ng mga tao, iisipin ng mga tao na para kang may tuliling, di ba? Pero hindi na po yun ang issue. Kasi ang ano mo nun, ginagawa mo yun para ma-please si God, di ba? Hindi naman yung mga tao nasa paligid mo, di ba? Kaya kapatid, magkaroon tayo ng crazy faith. Di ba? So meron po akong ikikwento sa inyo na Bro Romeo, maraming kwento eh. No? Ikikwento po ako sa inyo. Meron pong isang istorya na meron pong mag-asawa. Na ito po, true story po talaga. Meron pong mag-asawa na gusto nila magtayo ng school. Nagtayo po sila ng school. Mananampalataya din po itong mag-asawa na to. Mananampalataya din po sila. At ang pinagpe-pray po nila na magkaroon sila ng school. Bali, ang ginawa po nila, syempre, ang ano nila nun, ang area nila nun, 1-car garage. Imagine niyo po, 1-car garage. Ganun lang po kaliit yung area na yun. Noong mga panahon na yun, napakahirap kumuha ng permit sa DepEd. Mga panahon na yun. Diba? Kasi 1-car garage lang yun eh. Diba? Ang hirap kumuha ng permit nun sa DepEd. Diba? Tapos, nagkaroon ng ocular inspection. At mismong supervisor po ang nag-conduct ng inspection na yun. Edi pumunta siya doon sa bahay nung mag-asawa. Sabi niya, tapos
Ang nakakaano po dito, nagpunta sila doon, hinahanap niya, ang una niyang hinahanap, clinic. May clinic ba yung school na to? May clinic ba dito? Sabi niya ganun, may clinic ba? No. Biruin mo, imagine na one car garage. Naghahanap siya ng clinic. Naghahanap siya ng clinic. Sabi naman ng mag-asawa, ma'am, kindly ma'am, tingin po kayo sa left side. Sabi ganon, tingin po kayo sa left side. Sabi ganon. Eh di ang ginawa naman nung tumingin siya sa left side. Pagtingin niya sa left side, nabasa niya doon, the Lord is my healer. Eh di na siya na parang kinilibutan siya. Sabi niya doon sa mag-asawa, ano ba yan? Nakakilabot. Sabi gano'n, kinilibutan ako sa nabasa ko. Sabi gano'n. Eh di iniba niya yung kasi naghahanap nga ng para hindi maipasa yung yung, kumbaga, parang siguro nakikita niya na hindi talaga papasa kasi nga one car garage lang di naghanap naman siya library. Sabi niya, asan po yung library? Sabi gano'n. Sabi naman nung mag-asawa, tingin po kayo sa right side. Sabi gano'n. Pagtingin niya sa right side, nakalagay doon, the beginning of, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And, sabi gano'n, and the knowledge of the Holy One is understanding. Sabi gano'n. Eh di, kinilabutan siya. Sabi niya, pwede po ba sa labas na lang tayo? Sa labas na lang po tayo. Doon na lang po tayo mag-usap. Sabi gano'n. Eh di, lumabas sila, no? At paglabas po nila, sabi niya, naku, hindi ko po alam kung anong ko kasi kinikilabutan po talaga ako. Pero, sige po, i-recommend ko po na mabigyan ko po kayo ng permit. At itong school na to, Emmanuel Christian School po to, Ito pong school na to ay naaprubahan at ito po ay lumaki itong school na to. At kung makikita niyo po to sa Laguna, napakalaki na po nitong Emmanuel Christian School. Dahil po to sa masasabi natin paano nangyari yun? Kasi po, yung mag-asawa na mananampalataya, meron po silang crazy faith po. Crazy faith po, no? Na kung ikaw, kung makikita mo rin yun, hindi ka rin maniniwala na papasa yun. Kasi nga, mga nakaano lang mga sign lang makikita mo doon, may mga nakasulat-sulat lang sa papel, may nakasulat lang na word of God, di ba? So hindi ka talaga maniniwala. Pero dahil sa ang goal nila ay ang mapapurihan ng Diyos at hindi ang tao, gumilos po ang Diyos sa buhay nila. At kapatid, ganun din sa'yo. Kung nakikinig ka kapatid, ganun din sa'yo. Totoo lang. Oo. Ano man ang mangyari, oo, sinasabi natin na wala na, ganito na lang ako, na imposible na. Pero magkaroon ka kapatid ng mga gantong quality ng pananampalataya. Alam mo, ang God natin, napakabuti talaga. Napakabuti niya sa buhay ng bawat isa. Pag nakita niya ang faith mo, na active ang faith mo, na talagang buo ang loob mo. Tanda po natin, determination sa isip yan, sa isip. Yung persistent sa puso yan. At yung pagiging creative mo, yun yung paggawa mo. Kung paano mo i-apply. Diba? Paano ka magiging So, ang inaano po dyan, pag nakita ng Lord na porsigido ka, at lagi mo siyang sinasama sa mga sa mga ginagawa mo. Lagi mo sinasama si God. Dahil gusto mo siyang ma-please. Tandaan mo, pag na-please mo si God, pag siya ay nalugod, natuwa siya sa iyo, ipagkakaloob po niya yung hinihingi mo. Oo, gumagawa ka ng mga plano. Minsan yung plano natin, talaga, wala dun yung ng Lord Wala yung ng Lord. Meron siyang plano para sa iyo. Mas gumagawa ka ng plano. Ngayon, pag nakita ng Lord yung plano mo na pumasok nga sa niya, sa will niya, sa kalooban niya. Pagkakaloob ng Lord yun, kapatid. Pagkakaloob sa iyan ng Lord. Kaya kapatid, huwag kang huminto sa mga goal mo. Patuloy kang kapatid na manalangin kay Lord. Magtiwala ka kay Lord. Kasi si Lord, kaya nga siya naparito
O, kaya siya naparito kasi nga ang gusto niya iligtas ka niya sa una sa kasalanan. Iligtas ka niya sa kahirapan. Gusto ko rin niya iligtas sa kahirapan. Kaso nga lang dahil nga sa meron tayong ugali na makasarili, hindi natin natatanggap ang kalooban ng Lord. Opo, ang will talaga niya sa buhay natin. Opo. Etong mga magkakaibigan na to, hindi nila ginagawa yun para sa sarili nila. Ginagawa nila yun para do sa kaibigan nila. Ngayon kapatid, tatanungin kita, ano ba yung desire ng puso mo? Anong dinidesire mo ngayon? Ano ba yung dinidesire mo? Bakit gusto mong makuha bakit may tinatarget ka? Para saan? Para saan? Para ba sa sarili mo? Para ba dumating yung time na hindi ka nalalaitin dahil masasabi mong mataas ka na? Ganun ba? Anong dinidesire mo? Kapatid? Ano bang gusto mo? Bakit gusto mong makapunta ng ibang bansa? Bakit gusto mong umasenso sa buhay? Kapatid, kung ang desire mo ay pansarili, hindi pagkakaloob ng Lord yan. Pero kapatid, kung ang desire mo ay para sa iba at hindi para sa sarili mo, pagsikapan mo lang kapatid. Pagsikapan mo. Tuloy mo lang. Darating yung time kapatid na ang Lord mapapansin niya, makikita niya ang paghihirap mo, ang mga sakripisyo mo, at kapatid, ipagkakaloob niya ang hinihingi mo. Opo. So, ayun lamang po ang ating ang mensahe ng Panginoon ngayong hapon pong ito na po. Alam ko po na madalas ko po kasing sinasabi patungkol po sa pag-surrender. Isa rin po ito sa basta wag niyo pong ituloy-tuloy niyo lang po, no? At kung talagang ang kalooban ng Lord talaga sa iyo ay hindi para doon, ang dapat po ninyong gawin, magpasalamat po kayo. Ano man ang mangyari, magpasalamat kayo. Nung itinaas ng Lord ang tinapay at isda, nagpakain siya ng 5,000 katao. Unang binanggit ng Lord ang pasasalamat. Ang pasasalamat po ay isang pagtitiwala na po. Ang pagpapasalamat ay pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala na ano man na mangyari ay hindi kanya pababayaan, gagabayan kanya. At kahit na anong maranasan mo sa mga ginagawa mo, makaranas ka man ng maging good or bad man ang kinalabasan, magpapasalamat ka kapatid. At doon sa pagpapasalamat na yung kapatid, doon nalulugod ang Panginoon. Apo. Maganda man o hindi maganda ang magiging resulta, magpasalamat ka sa Panginoon. Opo. Doon nalulugod ang Panginoon, kapatid. Opo. So, ayun lamang po na po. Huwag po kayong makakalimot magpasalamat. Huwag po kayong makakalimot magpasalamat sa ating Panginoon. At lagi po kayong manalangin, maging active po ang faith ninyo. Magkaroon po tayo ng crazy faith crazy faith. So hindi na po mahalaga kung anong tingin ng mga tao sa atin. Opo, kung anong tingin ng mga tao sa atin sa ginagawa nating pagpe-pray, paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang isipin nila, kapatid, handaan mo, kapag na-please ang Lord sa ginagawa mo, ipagkakaloob niya yung mga hinihingi mo, higit pa sa inaasahan mo. Opo. So, sama-sama po tayong manalangin at maraming po salamat sa buhay ng bawat isa. So, ayun lamang po ang mensahe ng Panginoon at nawa po ang bawat isa po ay manindigan po sa mga faith po ninyo, sa mga faith po natin. Ano man po ang mangyari, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Kanya. So, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Yes, Lord God. Father God, maraming po salamat. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa.
Salamat po, salamat po, salamat po. Napakabuti po ninyo sa buhay namin, Lord God. At kami po ay patuloy niyong iniingatan, inaalagaan, Lord God. Patuloy niyo po kaming ginagabayan. Patuloy po kayong kumikilos, nagpapakita ng mga miracle, Lord God. At patuloy niyo po kaming kinocomfort, Lord. Lord, maraming po salamat, Lord God. Dahil patuloy niyo rin po kaming pinapatawad, Lord God, sa aming mga nagagawang pagkukulang sa iyo, Lord. Lord, sa hapong punto, Lord God, aking pong idinadalangin sa inyo, Lord, ang aking mga kapatid, Lord God. Lord, anuman po ang kalagayan ng bawat isa, Lord, aking pong inilalapit sa inyo, Lord God. Sama-sama po kami, Lord God. Nananalangin po kami, Lord, na tugunin niyo po, Lord God, ang aming mga panalangin sa inyo, Lord. Lord, alam ko po, Lord, na tinitignan niyo po, Lord God, ang kung gaano, Lord, ka-active ang faith po namin, Lord God. At naniniwala po kami, Lord God, na ito po ay kapag napansin po ninyo, nakita po ninyo, at naging karapat dapat sa inyo, Lord God. Alam ko po, Lord, na tutugunin niyo po, Lord God, ang mga panalangin po namin, Lord God. Maraming pong salamat, Lord. Maraming pong salamat, Lord God. At maging, Lord God, sa mga frontliners, Lord God, namin, Lord, na nakikinig po, Lord God, ng inyong mga salita ngayong hapong punto, Lord God. Salamat po sa buhay nila, Lord God, na iniwan po nila, Lord God, pansamantala, Lord, ang mga kanilang pong mga ginagawa, Lord, para po makinig ng inyong mga salita. Lord, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy po kayong kumilos sa kanilang buhay, Lord God. At Lord, anuman po ang pagod, Lord God, na kanilang nararamdaman, Lord God. Lord, bigyan niyo po sila, Lord God, ng kapahingahan, Lord God, sa inyong presensya, Lord. Maraming pong salamat, Lord God. Patuloy po namin sa inyo, dinadalangin, Lord God, ang bumubuo ng OICCLG family, Lord God. Lord, patuloy po kayong kumilos, Lord God, at patatagin niyo po ang bawat isa, Lord God. Lalo na, Lord God, at nalalapit na po, Lord God, ang inyong pagdating, Lord God. Patuloy niyo pong patatagin kami, Lord God, na inyong ginagamit, Lord God, at manindigan po, magkaroon po kami ng determination, Lord God, na maging buo ang loob namin, Lord God, sa pagsunod po sa iyo, Lord God. At Lord, ganun din, Lord God, maging persistent, Lord God, ang aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Lord, gawin niyo po, Lord God, bigyan niyo po kami, Lord God, ng karagdagang wisdom, Lord God, at strength, Lord God, para po maging creative po kami, Lord God, sa aming pong mission, Lord God, dito sa mundong ito, Lord God. Lord, amin pong dinadalangin sa iyo, Lord God, at ang lahat, Lord God, ng mga pastors, Lord God, at mananampalataya, Lord God, Lord, na patuloy mong ginagamit, Lord God, dito sa mundong ito, Lord God. Patuloy mo po silang ingatan, Lord God, patuloy mo po silang samahan, Lord God. At Lord, dumating man po kami sa buhay, sa time, Lord God, na ma-persecute po kami, Lord God. Bigyan mo po kami ng katatagan, Lord God, na manindigan sa iyo, Lord God, sa kabila po ng mga nangyayari, Lord God. Maraming po salamat, Lord God. Maraming po salamat. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, anuman po ang hinihingiling ng mga kapatid ko, Lord God, financially man po o healing, Lord God. Lord, amin pong inilalapit sa iyo, Lord God. Lord, pagalingin mo po, Lord God, ang mga kakilala po namin, kamag-anak po namin, Lord God, na may mga karamdaman, Lord. Lord, patuloy mo pong pagpalain, Lord God, at ingatan, Lord God, ang mga mahal namin sa buhay, Lord. Maraming pong salamat, Lord God. At alam po namin, Lord God, na tutugunin mo po ito, Lord God, dahil kayo po ang Diyos, Lord God, na pinakamagaling na manggagamot, Lord God. Maraming po salamat, Lord. Maraming po salamat, Lord. Sa ipo namin, Lord, binabalik, Lord God, ang lahat ng papurit pa sa salamat, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Maraming po salamat sa inyong lahat. At sa mga prayer request po ninyo, i-ano lang po ninyo, i-post lang po ninyo, at kami pong mga elders po at pastors po, mga pastors po at kami pong mga elders, so yung mga ginagamit po ng Lord, i-ano po namin, pagpipray po namin ang mga prayer request po ninyo. Maraming po salamat sa inyong lahat, at patuloy lang po tayong manalangin, manindigan po sa ating pong sa ating pong paglapit kay Lord. Apo, maraming po salamat, at God bless po sa inyong lahat. God bless po. Apo, salamat po. God bless po. Ano ba ito?
Ayaw mamata. Ayaw mag-off. Ayaw po mag-off. Ala, ayaw mag-off. Finish. Sige po, bye-bye po. God bless po. God bless po.